Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 5 verses 6 hanggang 10. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. The God who restores, at alam niyo po, itong nangyari sa ating bayan, nakakalungkot po, no? Marami po sa ating mga kababayan ngayon ang nahihirapan dahil po dito sa dumaang bagyo. Naintindihan na natin ano po na ang mga storms ng buhay, realidad po yan. Ano po, katulad ng pag-aaral natin yesterday, dapat lagi tayong handa. Ano po, tayo po ay merong sure foundation sa buhay. Ibig sabihin, namumuhay tayo sa mga katotohanan na salita ng Diyos upang pagdating ng mga bagyo na ito ay matatag po tayo. Kaya lang po hindi natin maiiwasan na talagang meron pong karanasan ang marami sa atin na kung saan tayo nasasadlak sa matinding pagdurusa, ano po, at yan po ang dinaranas ng marami sa ating mga kababayan, maging mga kapwa nating Kristiyano. Alam niyo po, nung bata po ako, panahon po ng 1970s, ano po, lagi rin po kaming binabaha dito sa Maynila. Kaya sanay po ako talaga na yung makikita ko na yung baha po ay pumapasok sa aming bahay. At naka-experience po kami na ako po mismo personally natutulog po kami sa ibabaw ng lamesa dahil po yung baha talagang pumapasok po sa loob ng aming bahay. At ang hirap-hirap po ng mga panahon na yun. Na-experience ko rin po lumangoy sa baha. At ang hirap po talaga ng kalagayan kasi nakatira lamang po kami noon sa isang silong na inuupahan po namin dahil yun lamang po ang kaya namin sa amin pong kinikita. Kaya lamang po, alam niyo po noong mga panahon na yun, napakahalaga talaga na magkaroon tayo ng tamang unawa ng salita ng Diyos. At nung panahon na yun, naalala ko po, nanonood ako palagi ng drama sa TV. Ang title ng drama ay Gulong ng Palad. At doon, sa programang yun, naiisip ko na ang buhay ay parang gulong ng palad. Someday ay aahon ka rin. Someday, hindi ka mananatiling laging nasa ilalim. Ikaw ay mapupunta rin doon sa ibabaw. Ganun po ibig sabihin ng drama na yun. Pero alam niyo pong mahalaga, nananampalataya po tayo. At kinakitaan ko po ng pananampalataya yung aking ina. Nasabi niya, someday, aalis tayo sa lugar na ito. Tayo titira doon sa lugar na hindi na tayo binabaha. At alam niyo po, narinig ko yun, unang-una, para po akong nabigla. Nagtaka. Iniisip ko, sabi ko, saan manggagaling yung gagamitin naming pera na makakalipat kami at makakapunta doon sa bahay na mataas-taas ng konti hindi na binabaha. Actually, meron pong parang maliit na condominium doon sa lugar namin. Sabi ng nanay ko, lilipat tayo dyan. Pero alam niyo po, dahil sa pananampalataya ng aking ina, nakikita ko po na nangyari yung pong bagay na yun na pinapangarap niya. At unti-unti po nakita ko dahil di sa pananampalataya, umangat yung aming buhay. Kaya alam niyo po, yan ang dahilan kung bakit po ako nangangaral. Kasi alam niyo po, ang lahat nakasalalay po sa pagkaunawa at pagharap natin sa buhay.
Ano po? Doon po lahat nakasalalay yung knowledge natin patungkol sa buhay at kung paano natin hinaharap ang buhay. At diyan tayo tinutulungan ng Diyos na dapat po i-exercise natin yung ating pananampalataya. Kasi totoo po yun, may suffering sa mundong ito. Ano po, realidad po yan, sabi sa Romans chapter 8, verse 22. Ang buong sangnilikha ay dumadaing sa paghihirap. Ano po? Pero alam niyo po, sabi sa Romans chapter 8, verse 28, ano po, ang Diyos ay gumagawa para sa ating ikabubuti. Ano po? Kaya kung babasahin ko po sa inyo sa English Bible yan, pareho pong nagsisimula yung Romans 8:22, siyaka Romans 8:28 sa salitang we know. Ano po? Basahin ko po sa inyo. We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth unto the present time. So yan po yung verse 22. Pero pag binasa niyo po yung verse 28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Dapat po alam natin kung ano yung magiging kahihinatnan ng ating buhay. At ang Diyos po may purpose po sa ating buhay. Kung alam lamang natin na tayo tinawag ng Diyos sa mas mataas pang layunin, ano po, hindi tayo dapat manatili diyan sa kinasasdakan nating pagdurusa. Kasi may inihanda pa ang Diyos na magaganda at mabubuting bagay para sa kanyang mga anak. In fact, kumikilos siya para sa ating ikabubuti. Kaya huwag kang malungkot, kapatid. Harapin mo ang buhay ng may pananampalataya. At ito po yung ituturo ko sa inyo. Ano po? 5 steps po ito. Unang-una, humble yourselves before God's mighty hand or under God's mighty hand. Ano po? Kasi alam niyo po, ang tunay na translation yan, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit, Pastor? Pwede bang isang tao hindi nakapasakop sa kapangyarihan ng Diyos? Pwede. Kaya nahihirapan po yung taong yun dahil matigas ang kanyang ulo. Ano po? Pero kung ikaw ay nakapasakop, ang buhay mo ay nakapasakop sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, dumating man yung mga pagsubok ng buhay, matatag ka. Po. Number 2, no po, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Panalangin. Ano po? At napakahalaga po ng pananalangin. Ano po? Kasi ang Diyos natin nagmamalasakit siya sa atin. Ano po? Hindi po siya pinanggalingan ng problema mo. In fact, siya pa nga ang nagmamalasakit sa iyo. Kaya lang, kailangan kang tumawag sa Kanya palagi. Kausapin mo siya. Pagkatiwala mo sa Kanya ang lahat ng iyong pinagdadaanan. Ano po? Ganon tayong mga Kristiyano. Dapat po hindi natin bit itong mga anxieties na ito. Ano po, ibigay natin sa Diyos yan. Kasi siya ang tunay na nagmamalasakit sa atin. Pangatlo, ito yung alam natin lahat. Ano po, magbantay daw po tayo, laging handa. At mapagbantay dapat ang isang Kristiyano. Sabi rito, be self-controlled and alert. Bakit? Kasi may kaaway tayo. Sa buhay na ito, andyan palagi ang dyablo at gagawa yan na mga bagay na ikasisira ng ating buhay. Kaya mamuhay tayo ng matalino, mapagbantay, mga kapatid. Ano po, yung mga taong dinadadaan ng problema, sila yung mga taong hindi handa. Kadalasan sa buhay, hindi nila pinaghahandaan ang buhay. Ang dyablo tuwang-tuwa nun. Sisingit at sisingit siya. Kaya sa buhay na ito, dapat lagi tayong maging mapagbantay at lagi tayong handa. Ano po, hindi lamang spiritual yan maging sa practical na aspeto ng buhay. Pag kami tinanggap kayong blessing, mag-ipon po kayo. Ano po, magtabi po kayo para sa mga panahon na kung saan may mga problema. Ano po, kasi alam niyo po, babago-bago ang sitwasyon ng buhay. Kailangan lagi tayong handa. Ano po, pangapat, ito po, magpakatatag sa pananampalataya. Ito ang hindi alam ng iba. Pananampalataya po ang magliligtas sa atin sa panahon ng problema. Sabi po sa verse 9, resist Him by faith. Ano po, binigyan tayo ng Diyos ng paraan at sandata sa panahon ng mga pagsubok at problema. At yan po ay yung pananalig natin sa salita ng Diyos. Ano po, at ang salita ng Diyos, ano po, laging sigurado po yan. Pagka ang Diyos ay nangako, hindi po yan napapako. Panghuli, ito maganda, expect restoration.
Yung iba kasi sabi nila, ay naku, lagi na lang akong nasa ilalim ng buhay. Kailan kaya ako aahon? Hindi na po ganun ang ending ng buhay ng Kristiyano. Ang linaw-linaw, sinasabi ng Biblia na siya mismo ang ating Diyos. Siya po ang magre-restore kasi siya po ang pinanggagalingan ng pagpapala at kalakasan sa buhay. Yun po sinasabi ng verse 10. Kaya alam niyo mga kapatid, ano po iba na yung ending ng buhay ng mga Kristiyano. Ano po tayo po'y mananagumpay. Kaya ipamuhay natin yung atin pong mga natututunan sa salita ng Diyos. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.